marami na ako napanood na nagpapaliwanag ng tungkol sa manifestation, sa pagdadasal na sinasagot. Pero, hindi ba ninyo napagtanto na may mga nagdadasal na hindi kahirap-hirap ay andyan nasasagot agad? Mayroon naman na nagdadasal ng 1 taon na, hindi pa rin nasasagot. Sabi naman, hey, hindi talaga para sa kanila yun. So, siguro yung dinadasal nila ay para sa kanila. Walang pinipili na ibigay ito sa kanya kasi ito talaga ay para sa kanya. Ito ay hindi natin ibigay sa kanya, ito kasi ay hindi para sa kanya. May teknik ba ang pagdadasal? May teknik ba ang paghahangad o pangangarap? Kailangan bang paghirapan ng pangangarap? Ikaw ay naniniwala na ang pangarap mo ay kailangan mong paghihirapan mo ito. Yes, kailangan mo ng action. Pero hindi mo kailangang pursahin ang sarili mo para matupad itong pangarap na to. So, mayroon akong dinasal talaga na pumuntahang lugar. Alam mo bang, dapat late na ako sa airport. Dahil akala ko kinabukasan pa ang flight. Tapos ngayong gabi pala na to ang flight. O, 1 hour bago ang eroplano. Ay 1 oras pa ang biyahe mula sa pinanggalingan ko. So, alam mo, dumating ako doon. Yung 1 oras na biyahe, naging 30 minutes lang. Dahil wala talagang traffic. Talagang pinagbigyan sa akin. Parang linear talaga ang kalsada para lang ako makarating ng airport ng mabilis. Ang Panginoon hindi nahuli. At ang Panginoon walang time. Kung talagang ang bagay na yon ay pinagdasal mo at naniwala ka, mangyayari sa'yo. So, ito another manifestation na naman na pag-uusap na hindi naman nangyayari. Okay, let me tell you. Sa oras na to, in-apply mo tong sinabi ko. Bumalik ka sa video ito at sabihin mo sa akin, no, isa rin katulad to ng mga karamihan na nagtuturo ng wala namang saysay. Ang ating brain ay may program. Katulad din yan ng pagsibol ng mga tinatanim, katulad din yan ng mga makina na pinoprogram, katulad din yan ng computer na pinoprogram. Pag tayo ay nag-violate sa program na yan, o ng isang barko, ng isang eroplano, magkakamali ang structure at hindi ito magbibigay ng tamang signal at ito ay magkaroon ng distraction. Gaya sa'yo, tanim ka ng kamatis, umasa kang kamatis ang ibibigay nito. Depende yan kung ito ba ay masagana o ito ba ay hindi magbibigay ng bunga. Depende yan kung paano mo alagaan ang iyong pananim. Gaya din yan sa pagdadasal. Sa unang Thessalonians na sinabi na magalak palagi, magdasal araw-araw at magpasalamat sa lahat ng oras. So, dyan pa lang magkaroon ka na ng idea kung paano mag-manifest ang mga hinihiling mo. Nagtatanim ka ng isang butil. Hindi mo naman iniisip yun, di ba? Hindi mo naman inalam yung kung paano siya mag-grow. Basta umaasa ka na ito ay sisibol. At darating ang panahon, kung after a month, saka sisibol, saka mo i-check, sumibol na nga. Pero hindi mo alam kung paano yun sumibol. Nagtiwala ka na lang na ito ay sisibol. Kagaya din yan sa iyong dinadasal o sa iyong hinihingi. Kung hindi mo ito dinidiligan o kulang ang pagdilig, kulang ang araw, ito ay maaring hindi mamumunga. Okay? Hindi magmamanifest. Hindi mag-grow. So sa tao, paano? Lahat may proseso, lahat may panahon, at lahat ay may formula. Ano ang formula para mag-manifest tayo? Ang ating isipan ay nakaprogram na yan. Nang 35 years old tayo kung ano ang ating nakasanayan. Pero pwede mong baguhin ang iyong isipan na magdala ito ng kasaganaan. Hindi mo ito maging alip para ikaw ay mag-prosper. Paano natin pakinabangan ang ating isipan? God. God, your I am, your I am, your I am is the God in you. The working spirit working in your favor. Okay? So, simply, ang ating isipan,
ay nagtatrabaho yan kung ano ang ating iniisip. Kung nag-iisip ka ng masamang karanasan din ay iyong mararanasan. Maganda ang iyong iniisip, maganda rin ang kalalabasan o ang iyong magiging karanasan. Minsan, sinisisi natin ang sitwasyon, ang tao na naging instrumento ng ating karanasan. So, kung ano ka ngayon, at ang iyong mga nararanasan ay dahil yan sa kung ano ang iyong iniisip. Wala namang nakakalam ng iyong iniisip kundi ikaw. So kung ano ang iyong nararanasan ngayon na gusto mong baguhin, check mo yung sarili kung bakit mo ito nararanasan, kung bakit mo na-attract ito. Itong mga tao naging instrumento ng iyong karanasan, huwag mong sisihin kasi yun ay naging instrumento sa kung anong iniisip mo na magiging karanasan mo. Sa pagmamanifest ng ating mga dasal, nagsasawa na ako kasi puro na lang ako dasal, wala namang nangyayari. Marami ngayong nagsasuffer ng depression dahil ang mga gusto nila hindi natutupad. Nagiging masaya lang ang isang tao kung yung mga hinahangad nila ay naisakatuparan. Pero kung hindi naisakatuparan o nagiging failure sila sa kanilang hinahangad at hindi ito nangyari, yon ay masakit. Doon nagsisimula ang disappointment, depression, anxiety. At doon, pumapasok ang stress. Pinapalabo pa ng pinapalabo at pinapalala pa ang kondisyon. Hindi lamang ng iyong isipan, kundi ng iyong karanasan. Pwede mong baguhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isipan. Dahil ang ating isipan ang nagkikreate ng ating karanasan. Sa mga hindi nag-aaral ng law of attraction, masasabi nila na, paano naman ang isipan natin ang maglilikha ng ating buhay? Kung hindi tayo magtatrabaho, hindi tayo kakain. Kung hindi tayo magsisikap, hindi magbabago ang ating buhay. Ang paniniwala mo, ayan ang mararanasan mo. Kung naniniwala ka na ikaw ay mayaman, kung naniniwala ka na ikaw ay may kakayanan, kung naniniwala ka na itong pangarap mo ay maabot mo. Dahil sa pangarap mo ay may kapangyarihan sa likod nito na ibibigay sa iyo. Then, nothing is impossible. Sa mga taong naniniwalang na mangyayari ang mga hinahangad nila. Paano i-program ang ating isipan? Ang ating isipan ay may conscious mind. Ito yung media of observation niya ay ang ating panlasa, pandinig, at paningin, at ang ating pandama. 5 senses sa ating pang-amoy. Okay. Yan ang media of observation niya. 10% lamang out of 100% ang kanyang control. Kasi nga, ang media of observation niya ay hanggang may malay lang. Conscious mind. Ang subconscious mind, ang pinaka makapangyarihan sa lahat. Subconscious mind. Si subconscious mind ang dapat ninyong kilalanin para maipahatid sa inyo lahat ng hinahangad ninyo. Ano mang problema mo, ano man ang hinahangad mo sa buhay, sa Kanya ang solusyon. Sa ano mang problema mo sa buhay. So, dapat yung kilalanin si subconscious mind. Si subconscious mind may bodega. At itong bodega na to ay tinatawag na superconscious. Na kung saan, dito sa bodegang ito, may gold mine. Yung gold mine na yun ay kailangang alam mo kung paano i-extract. Na para magiging good health mo, glorious life mo, your infinite supply, your infinite intelligence, your infinite wisdom, your infinite power, andito. Natutulog lang, kailangan mo lang i-extract para magkaroon ka ng glorious life, happy life, and abundant life. Para magiging prosperous ka sa buhay na ito. Sa subconscious mind, kung anong iniisip mo, pinifilter niya para ilabas sa karanasan mo. Na siyang maging attitude mo. So kung nag-iisip ka palagi ng hindi maganda, sana, nawa, na mga ganyang
statement. Hindi yan sinusuportahan ni subconscious mind. Kung gusto mong ma-impress si subconscious mind, mag-isip ka na nangyayari na ngayon ang iyong hinihiling. Tandaan niyo yung sinasabi ko. The subconscious mind, walang naintindihan yan kung ano ang pinapasok mo. Ang naiintindihan niya ay kung anong nararamdaman mo. Sa kasalukuyan. Kasi pag sinabi mong nawa, sana, you're hoping na mangyari balang araw at hindi sa oras na to. So kung gusto mong magkaroon ng immediate response, immediate answer sa iyong dinadasal, ang maramdaman mo ngayon at si subconscious mind walang magawa kundi i-deliver sa'yo kung anong gusto mo. Kung kailangan mo ng trabaho, ito ang pinaka-common na marami nang nag-manifest sa affirmation na to. I have a wonderful job in a wonderful way. I have a wonderful service in a wonderful pay. So, just sing it, or ipasok mo sa iyong isipan, or basahin mo ito, or memorize mo at speak it out loud. And then, 3 times a day. And then before you sleep, sabihin mo to. I am at one with the infinite riches of my subconscious mind. I am at one with the infinite riches of my subconscious mind. And then God will pour all the blessings. Kung ang isip mo ay nagwo-wonder, and then pumapasok ang mga negative na hindi mo maiwasan, it's normal. Lalo pa kung nagpa-practice ka pa lang. Pero, pag nakasanayan mo na ito, lahat ng mga negative mo na nakaroted dyan na mag-fade away yan. At kung ano ang hinihiling mo, madali na lang. Be the master of your own experiences, of your own money, of your own abundance, of your own health and life. Walang magawa sa universe kundi ibigay ang hinihiling mo. Just believe and you will receive. Without belief, even though you pray and pray and pray, kung hindi ka naniniwala, walang belief. Kasi kung may belief ka, kung may paniniwala ka, malalaman mo eh. Kasi mararamdaman mo. Then, the subconscious mind will start to execute your manifestation. Ang feelings kasi will influence your manifestation. So, feelings is the key. Kailang mararamdaman mo. Halimbawa, nagde-dream ka na manalo sa loterya. So, ano ang mararamdaman mo? Nanalo ka sa loterya. Iniisip mo, bibili ka ng bahay, bibili ka ng dream car, bibili ka ng dream house, and makapag-travel ka sa gusto mong bansa. Or matulungan mo ang mga kamag-anak mo, pamilya mo, at mga kaibigan mong nangangailangan ng tulong. So, or mag-put up ka ng business. So, imagine those things na makapagbigay ka sa kapwa. At nakita mo yung kapwa mo na naibsan ang kanilang problema. Masaya, di ba? So, yung happiness na yun, hold it. And then the universe or God in you will support your desire. Magkaroon ngayon ng bagong structure ang iyong brain, yung positibo mong iniisip, ang mamumuhay sa buhay mo, at positibo palagi ang mararanasan mo. At yung mga negative mo na nakagisnan o nakasanayan, mawawala yun. If you affirm daily your positive affirmation, itong the best. Magsara ka ng kwarto. And then, close your eyes. Pray mo muna ang isipan mo sa mga negative na mga nangyayari. Sa pamilya mo, sa buhay mo, i-let go mo muna. And then, mag-focus ka sa iyong paghinga. And mag-focus ka sa chest mo. Inhale, exhale. And then,
do your affirmation. Every day. 3 times a day. Bago ka matulog, gawin mo ito. Think about your subconscious mind is a garden. Ano ang itatanim mo sa garden mo na yan? This is what you're gonna do. What. Because if you says, I am wealthy, magkakontradict sa conscious mind. Hindi naman talaga ako mayaman eh. Mayaman. Yun lang ang sasabihin mo. Ano yung idea para sa'yo ang isang pagiging mayaman? All you're gonna do is engrave that idea in your mind. 3 times a day, gumawa ka ng isang affirmation. I am lucky today. I am fortunate today. Your emotions, I am lucky. So, things will come up nice. Ang mga bagay na yan ay mangyayari yan sa buhay mo. Let go mo. 5 minutes a day. No? Just think of the idea of being wealthy. Use your emotions. Be happy. Be happy. Pray continually. At sa bawat araw, magpasalamat ka sa Panginoon sa mga natatanggap mo sa buhay mo. Yung mga andyan na sa buhay mo. At yung mapagpasalamat mong ugali ay magmumultiply yan sa buhay mo. Ito ang nais ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. 1 Thessalonians 5:16-18. So, God bless everyone. Huwag niyong kalimutan magtanim bago matulog ng kung ano ang gusto niyo. Huwag kayong mag-isip ng negatibo bago matulog. Kung ayaw niyong magiging negatibo ang iyong karanasan, magiging light o magaan ang inyong nararamdaman kung kayo ay nag-iisip ng positibo na matulog. Yung excitement nyo, yung happiness nyo, na itong bagay na to ay nangyayari sa buhay mo. Bago matulog. Pagising mo ng umaga, magpasalamat ka. Kahit anong bagay, 3 bagay o 5 bagay na pwede mong ipagpasalamat. Every day. I promise you, you will manifest. Kahit nasa maliit pa lang, at least positibo nang nangyayari sa inyo. Don't limit yourself kung anong gusto nyo. Kung hindi man yan mag-manifest agad-agad, may positibong darating, may mga darating na magandang balita sa inyo. This is the confirmation. Makakita kayo ng elephant anywhere, maybe sa internet or violet butterfly or numbers na magkapareho. Yesterday, tinignan ko yung bahay is 11,600,000. Tapos, yung itong, please save the sound. Right? Napapansin yung, please save the sound. You will manifest 11,600,000 this month. Ay, masaya ako dahil alam ko, andyan yung universe na sumusuporta, na nagkukumpirma, na sinusuportahan niya ako. Be happy, be thankful, pray. Continuously, every day of your life, be happy, be thankful, and pray. God bless everyone! More blessings sa buhay nyo. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dahil marami tayong pag-uusapang manifestation secrets sa kay Ate Mega. Bye everyone! Thank you so much for watching!